talino, maraming naiisip na paraan kung paano uunlad ang ating bansa at ang sambayan ng Pilipino. Hindi magkaroon ng pagkakataong makakampanya, hindi magkaroon ng pagkakataong makakandidato, hindi magkaroon ng pagkakataong manalo. Bakit? Walang pera eh, hindi popular eh, hindi kakilala. Kaya medyo unfair talaga pagka pinasukan mo pa ng artista ang mga kandidato. Pero ang Pilipino naman kasi, talaga namang naintindihan ng mga artista na madaling hikayatin basta't artista yung kumakandidato o artista yung nag-i-endorso. Kaya tama lang yung pagbabawal. Parehas lang ang labanan ng mga kandidato. Ano sa tingin mo, Konsehal Elmer Tafalla? Tama po yan, Attorney. Sa kabilang banda naman po, Attorney, sa reliyon po. Kasi nakikita natin na yung mga religious leader kung mag-endorso po. Talaga po ba, Attorney? Tanong ko lang po na may command vote yung mga religious leader na yan? Kung may ano? Command vote po sa mga flock nila or follower? Alam mo, isa lang alam kong may command vote. Alam kong may command vote. At napatunayan na yan sa matagal ng panahon. Kaya itong Iglesia ni Cristo ay sinusuyo ng marami sapagkat napatunayan nila na sila ay nagpapasakop sa namamahala sa kanila at sumusunod doon sa itinatakda ng mga namamahala. Alam nila na pagka yung namamahala sa kanila ay nagdesisyon, ito ay para sa kapakinabangan ng bayan at kapakinabangan ng kanilang samahan o ng kanilang simbahan. Kaya hindi mo sila masisisi pagka nagkakaroon sila ng command vote dahil alam nila na ito ay sa kabutihan ng kanilang grupo, kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Ganon yung paniniwala, wala kang magagawa dyan, Konsehal Elmer Tafalla. Sa ibang relihiyon, walang ganyang klase ng sitwasyon. Unang-una, hindi makaya ng ibang mga relihiyon dito sa bansang Pilipinas na utusan ang kanilang mga kasapi, ang kanilang mga church members na bumoto sa isang kandidato lamang. Wala sa kanila yung ganong klase. Kung titignan mo, yung ganyang klase ng pagboto, yung command vote, ay isang uri ng disiplina. Bakit kamo? Kung ang mga miyembro mo sa isang relihiyon sumusunod sa sinasabi ng namamahala at namumuno sa kanila, ibig sabihin, disiplinado sila. Maganda ang kanilang aral dahil sumusunod sila sa mga utos at tuntunin. Diba? Yes, sir. At yung pinipili din naman nilang suportahan ay siguro pinag-aralan naman nilang mabuti kung ano yung pagkatao, kung ito ba ay sunod talaga sa utos ng Diyos at sa pagsisilbi niya sa bayan. Tama. Alam mo, yung pagpili dyan, wala ka namang itulak kabigin eh. Bakit? Walang itulak. Kasi pare-pareho namang dapat itinutulak yan sa bangin. O, di ba? Ganun lang naman yung sitwasyon doon. Wala ka namang kakabigin sapagkat wala naman talagang iniisip para sa bayan na lahat ng mga tumatakbong yan eh. Kaya wala kang itulak kabigin. Pare-pareho lang lahat yan. Kaya mamili ka ng isa sa kanila, pareho rin yan. Actually, ganun yun. Konsehal Elmer Tafalla. Yes, sir. Okay. So, alright. Napahaba ang ating talakayan sa tanong na yan ng ating kababayan. Salamat sa Diyos Jesus. Ano ang ating karagdagang mga katanungan? Ito naman po, Attorney. Mula rin kay 117. Attorney, tama po ba naman na may mga pictures na kay Lacson na wanted na suspect lang sa double murder? Ngunit hindi pa kinakasuhan ng multiple murder si Governor Ampatuan Sr. Kita mo naman, talagang napakatindi naman nagtatanong sa ating mga kababayan. Ang una ko pong kasagutan dyan, huwag nating pagkukumparahin si Lacson at saka si Ampatuan. Magkaiba naman po ang kanilang mga kaso. Hintayin na lamang natin kung anong mangyayari kay Ampatuan. Hintayin na lamang natin kung anong mangyayari sa kaso na sinasabing isasampalaban sa kanya. Sa katunayan po, meron na pong mga kaso na nakasampa, kaya lang dumadaan pa at sumasa ilalim sa investigasyon ng ating mga kaukulang ahensya katulad ng Department of Justice. So, hintayin na lamang natin kung anong mangyayari. Sa kaso naman ni Lacson, nagkaroon din ng investigasyon, napatunayang pwedeng siya ang may kasalanan, pwedeng siya isangkot, kaya siya sinampahan ng kaso sa husgado. At talaga namang proseso sa ilalim ng mga batas ng umiiral sa bansang Pilipinas na isang taong akusado ng krimen, kailangang arestuhin, lalo na kung walang piyansa ang kanyang kaso. Hindi mo maaresto si Lacson. So, naglalagay yung kanyang mga kalaban ng wanted. Tanong, wanted nga ba si Lacson o hindi? Konsehal Elmer Tafalla. Sa palagay ko, Attorney, dapat hintayin muna na talagang ma-prove na talagang siya ang kriminal bago po ilagay yung mga pictures na yan. Oo, tama ka dyan Pero ang tanong ko lang sa iyo ngayon, sa punto ngayon na meron ng warrant of arrest laban kay Senator Panfilo Lacson, pero hindi siya nakikita, siya ba ay pinaghahanap ng batas o hindi?
Pinagano po, attorney. So, Dahil dapat isasubmit niya yung sarili niya doon. Yes. Ayon sa proseso ng batas. Yes. Kung siya ba ay pinaghahanap, may tuturing ba siyang wanted o hindi? Wanted po, attorney. At kung wanted siya, at yan naman ang katotohanan ayon sa batas, meron bang paglabag yung mga taong naglalagay ng paskel na siya ay wanted nga? Sa ganyang punto, attorney, bakit? Pwede namang hanapin kahit hindi maglagay ng pictures. Ganon. Bakit? Kung hindi makilala, baka mamaya yung kanyang kapatid ang maaresto dyan. Nagkaluko-luko na mundo. Attorney, si Lacson po ay isang public figure. Alam ng lahat kung ano pong itsura niya. Alam mo, ang problema natin kay Lacson, public figure, senador ng bansa, dapat itinatampok ang mga batas. Lalo ng pagsunod sa mga batas na yan. Tumatakbo, tumatakas at hindi nagpapakita. Ano kaya ang kanyang katayuan sa mata ng sambayanan? Konsehal Elmer Davalla. Well, sir, sabi pa nga ng batas, inosente pa rin siya hanggang hindi na po-prove na talagang siya yung criminal. Oo nga, tama yon. Kasi sabi ng saligang batas, meron tayong constitutional presumption of innocence, di ba? Ang tanong lamang dyan, habang nililitis ang kaso, ang isang akusado ba ay papayagang lumabas sa kulungan o hindi? Depende po, attorney, kung yung kaso niya ay bailable o hindi. Alright. Yung kasong double murder, bailable ba yun o hindi? Depende rin po, attorney, kung yung weight of or sufficiency ng evidence na ipapakita nila sa husgado na kahit po multiple murder yan, kung wala pong malakas o matibay na ebidensya, nakakapagpiyansa din po yun. Ang tanong dyan, antimano, pagka naisampa ang kasong double murder laban sa isang akusado, kasi Lacson man siya o hindi, siya ba ay lalabasan ng warrant of arrest o hindi? Lalabasan po, attorney. Alright, paglabas ng warrant of arrest at double murder yan, dapat bunang surrender o hindi? Surrender po muna. Si Lacson ba surrender o hindi? Dapat po, attorney, gamitin na ng batas yung paghahanap nila. Alam mo, kaya ako dinadaan sa tanong, gusto ko lang makita yung sagot mo. Because if you will be truthful to your answers to these questions, then definitely there is no doubt about the fate that awaits Lacson. Ayan, ha? Alam ko ikaw ay natapos na ng batas at alam ko si J.R. Mariboc ay nag-aaral ng batas ngayon. And so let's transform DYMS Action Radio Catbalogan and Batas Internet Television and Batas Internet Radio as a classroom on law for the moment. Now, student Elmer Davalla. Yes, sir. Recitation time. How will a court acquire jurisdiction over a person who has been accused of a crime? Kung i-volunteer niya po, attorney, yung sarili niya sa korte or kung dalhin po siya ng otoridad sa korte. Kulungan. Alright. Sa kaso ni Lacson, nag-volunteer na ba siya na i-surrender ang kanyang sarili? Or siya ba ay nadala na sa kulungan? Hindi pa po nag-volunteer, attorney. Sa ganyang klase ng sitwasyon, ano ang dapat gawin ng hukuman upang maisailalim si Lacson sa kapangyarihan ng hukuman at maumpisahan ang paglilitis sa kanyang usapin? Utosan po yung mga otoridad natin na dalhin siya sa Arestuhin siya. korte. Arestuhin siya. Kung ang isang taong kagaya ni Lacson ay nademanda ng isang matinding krimen, walang piyansa, ano ang kanyang dapat gawin upang siya ay makapagpiyansa ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema? Dapat magpakita siya sa korte at ilahat po yung karapatan niyang mag-bail at patunayan na talagang correct. May karapatan siyang mag-bail. Correct.